Tayo po ay magbukas ng ating mga Biblia sa Joshua chapter 3. At ilan po ng mga talata ay ating na po matatapos ang kabanatang ito sapagkat ating lang tatapusin po ang ikatlong kabanata ng aklat na ito. Tayo ay magpasimula sa talatang 13. Verse 13 of chapter 3 of the book of Joshua. Kapag ang mga saserdote may dala ng kaban ng tipan ay tumungtong sa tubig, titigil ng pag-agos ang ilog Jordan, ang tubig ay matitipon sa isang lugar sa hulo. Sa pangunguna ng mga saserdoting may dala ng kaban ng tipan, umalis ang kampamento ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng taghani. Nang sumapit sa ilog Jordan, ang mga saserdote may dala ng kaban ng tipan, tumigil ang agos sa hulo at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam na lungsod na nasa tabi ng Sardan. Samantala ang agos na pababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang natuyo ang ilog na nakatawid ang buong Israel. Malapit na sa Jericho ang kanilang tinawiran. Kung niyo po papasan dito na ang bansang Israel ay tinatawid na nila ang ilog Jordan. Sinasabi po daw ng hindi mananampalataya at mga historian, sa panahon ito, nangyari daw ito dahil hindi sa kapangyarihan ng Diyos. Meron daw panahon sa bansang Israel, ng ilog Jordan ay tumutuyong mag-isa. Na may panahon na basta ang ilog Jordan ay natatawid, dahil ito raw ay nangyayari minsan sa isang taon. Subalit sa ating pong binasa, ito po'y marirefute natin ang mga aka-aka na mga taong mga hindi mananampalataya nais na i-refute ang Biblia sa kanyang katotohanan. Na sa ating pong binasa sa talatang 15 o 16 na sinabi, tumigil ang agos sa hulo at sa verse 14, malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng taghani. Noong tumawid ang bansang Israel, ito po ang panahon ng taghani. The time of harvesting. At sinasabi, ito ang panahon ng umaapaw sa tabi ng ilog ang tubig. Ito po sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po naunawan? Okay, tuloy po natin binabasa. Nanatili sa gitna natuyong ilog ang mga saserdote may dala ng kaban ng tipan, samantalang tumatawid sa ibayo ang buong bayan, tuyo ang nilalakaran nila. So sa verse 13, sinasabi sa atin, nating binasa, kapag ang mga saserdoteng may dala ng kaban ng tipan ay tumuntong sa tubig, ano pa mangyayari? Titigil ng pag-agos ang ilog Jordan. Ang tubig ay magtitipon sa isang lugar sa hulo. Gaya ng ating pinag-aralan at iniwan natin nung last Sunday, merong mahalaga pagkakaiba kung paano pong nahati ang pulang dagat at ang ilog Jordan. Tandaan po ninyo ang kasaysayan ng bansang Israel sa paglabas nila sa Egypto at sa kanilang pagsakop sa mga bansa sa loob ng lupang pangako ay may kinalalaman sa ating buhay araw-araw bilang mga Kristiyano. Sa puntong ito, para bagang ang nangyayari tayo ay naglalakbay kasama ng bansang Israel. Okay? At sa puntong ito, nais kong bigyan na natin pansin na meron pong mahalagang pagkakaiba kung paano nahati ang pulang dagat, ang unang dagat na tinawirin ng bansang Israel. Ito hinati ng Diyos. At kung paano ang ilog Jordan na atin ng Diyos sa harapan ng bansang Israel. Alam natin kung paano nahati ang pulang dagat. Nung si Moses ay nandoon sa mataas ng bundok, tinatalong niya ang ilog o ang dagat na pulang ito. At kanyang ni-stretch out ang kanyang kamay, hawak ang kanyang tungkod, iniunat niya at mag-isa ang pulang dagat ay nahati. Subalit sa puntong ito, ang pagdaraanan ay lumitaw sa ilog Jordan noong ang mga saserdote ay tumungtong ang kanilang mga paa mismo sa ilog. Doon
lumitaw ang daanan ng bansang Israel. The pathway appeared in the Red Sea when Moses stretched out his hands. Ano po sinasabi nito sa atin? Ang paghihirap at kamatayan ni Jesus doon sa krus. Ito po ang pinakamataas na banal na gawain ng Diyos. Ang kamatayan ng ating Panginoon at kanyang paghihirap. Iniunat ng Diyos, gaya ni Moses, ang kanyang kamay. Ang kanyang makapangyarihang kamay at ang daan o pagdaraanan ng kaligtasan ay nahayag. Iniunat ng Diyos ang kanyang makapangyarihang kamay sa kamatayan ng ating Panginoon doon sa krus. At ang daan ng kaligtasan ay nahayag sa sangkatauhan. Whoever will believe and receive the Lord in their hearts can walk forth to meet the Lord in dry land. Sino man, at ito yung ating naranasan ginawa sa ating mga buhay. Ganyan ginawa mo ton. Binuksan mo ang iyong puso. Tinanggap si Kristo sa iyong buhay. At ang mangyayari, ating masusumpungan ng Panginoon sa isang tuyong lupa. Kaya sinabi ng ating Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang paroroon sa Ama kundi sa pamagitan ko. Subalit ngayon, ang iglesia ng Mesiyas ay gumugol na maraming taon sa ilang ng pagtuturo. Pagkatapos sila ay tumawid sa pulang dagat. Ngayon, sila naglalakbay sa disyerto. 40 taon, milyones na mga tao, mga Israelita, ang naglakbay paikot-ikot sa ilang. Ito po ang ating tinatawag ng ilang ng pagtuturo. The wilderness of instruction. At ngayon, sila nakarating sa tabi ng Ilog Jordan na handa ng tumawid doon sa pamamahala at pagbubunga na ipinangako ng Diyos sa tao. Handa nilang angkinin ang lupang pangako. At this point, sana pong maliwanag na sa atin, kailanman ang promised land, ang lupang pangako, ay hindi lumalarawan sa kalangitan na ating nakagisnan. Kung inyong titignan at susuriin ang kanyang magsalita, akin na ituro noon na sinasabi ko, ang promised land ay ang heaven. Ang ginto, mga mansions, ang kalsadang ginto, at lahat ng mga tao, mga tanawin doon, lahat ng magaganda mga parasitical na mga environment. Yan ang langit, yan ang land of promise. Subalit po kung ating sisiyatin, ang salita ng Diyos ngayon, hindi ito tumitipo o sumisimbolo sa kalangitan. Ang land of promise na ito, ng land of promise ng mga Hebrews. Ating po napag-aralan sa ating pag-aaral ng aklat na ito, akin nasabi na God clearly describes the land of promise of the Hebrews. Maliwanag na pinaliwanag ng Diyos ang lupang pangako ng mga Hudyo. But what about the members of the body of Christ? Ano ang ating lupang pangako? Ang ating lupang pangako, what is our land of promise? Gaya na sinasabi ng salita ng Diyos, our land of promise is, ay ating masusumpungan sa Revelation 21 verse 7, Revelation 3 verse 21. Nandito nakapapaloob dito ang ating land of promise. Nandiyan ba kayo? Ang ating land of promise na tayong mga Kristyano ay hindi kalangitan kundi sinasabi sa Revelation 21 verse 7, He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God. Siya na mananagumpay. Kapag sinabing mananagumpay, siya isang Kristiyano nagtatagumpay sa kasalanan, sa kamunduan, at sa kanyang sariling kalooban. Kapag siya nagtagumpay, sinasabi, siya magmamana ng lahat ng mga bagay. This is our land of promise. At sinasabi sa Revelation 3 verse 21, To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne. Siya naman na nagumpay at ang pahintulutan siya na lumuklok na kasama ko sa aking trono. Ano po ang ini-imply ng dalawang ito? Na sinasabi na siya ay mananagumpay, ay mamanayin niya ang lahat ng mga bagay. Listen to this. Sana maliwanag na sa atin sa puntong ito. Mamanayin niyo ang lahat ng mga bagay kung kayo'y magtatagumpay. All things refers to the material creation, to all that God has created, the works of His hands. Yun po ang ating mamanayin. Ito pong yung all things, yung lahat ng mga bagay, ay yung material na isang nalikha na ginawa ng lahat ng ginawa ng kamay ng Diyos. Yun po ang ating mamanayin. All things refers to the heavens,
Kapag natin binanggit ang heavens, ang mga kalangitan, ang impapawid, ang third heavens, kung saan ang throne ng Diyos, lahat ng ito ay ating mamanahin. Lahat na yung paraiso na binabanggit natin, yun pala ay bahagi lamang ng ating mamanahin. Amen? Nandiyan ba kayo? There's a heaven, subat yung bahagi lamang ng ating mamanahin. All things, the moon and the stars and all animal life upon the earth. Lahat ng ito ay ating mamanahin. Lahat ng mga hayop ay ating mamanahin. Kaya sinabi niya, siya na magtatagumpay ay pahiintulot ko na lumuklok sa aking trono. My throne refers to the fullness of authority and power of Messiah over all things. Kaya, yun po ang buong kapamalahan at kapangyarihan ng Mesiyas sa ibabaw ng lahat ng mga bagay. Therefore, the land of promise, the inheritance of the victorious saint, is the spiritual rulership over the material creation. Ito po ang ating mamanahin. Ito po ang ating spiritual na paghahari sa ibabaw ng lahat ng sanlilikha ng Diyos. Nandiyan ba kayo? Ito po ang ating mamanahin. The inheritance of the Lord is the nation and the outermost part of the earth. Psalms 2:8. Ang mga bansa at sa lahat ng mga bahagi ng buong sanglibutan ito. So, the inheritance of the saints, ang mga mamanahin ng mga mana o ng mga banal, saints is a co-heir with Messiah, kasamang tagapagmana natin ang ating Panginoon, are the nations and the outermost parts of the earth. The scriptures assign to mankind dominion over all of the works of God's hands. Yan po sinasabi ng kasulatan na ipinagkatiwala sa katawan ang dominion, ang pamamahala sa ibabaw ng lahat ng ginawa ng kamay ng Diyos. Yan sinasabi sa Hebrews 2:8, Hebrews 8:4-6. Kaya tayong lahat ay pumapasok sa ating mga lupang pangako bilang individual. Our land of promise, ito ang kapahingan ng Diyos. Kapag binanggit ang kapahingan ng Diyos, hindi yung tayo tumanggap sa Kanya, tayo nagpapahinga sa Kanya, yun ay one part. Subat yung kapahingan na sinasabi ng Hebrews 4 ay yung lahat ng nilayo ng Diyos sa Kanyang kaisipan para sa tao ay ating nang natatamo at nararanasan sa ating mga buhay. Hanggang yung ating pagsakop sa lahat ng ating kaaway, sa ating puso at personalidad, ay ating nasakop. Kapag ito'y nasakop natin sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, habang tayo nakikipagtulungan sa Kanya, gaya ng basang Israel sa kanilang pagsakop sa lupang pangako, unti-unti, hindi ba? Unti-unti, bansa, syudad, tribo per tribo, hindi biglaan, ganyan din kaparaanan sa ating mga puso at buhay. We need the internal kingdom to be conquered bago natin mapagtagumpayan sa sakupan ang external kingdom. Lahat na nakaunawa ay magsabi ng amen. So, maliwanag sa atin kung ano itong lupang pangako. Ngayon, handa na natin tawirin ang Ilog Jordan, sapagkat tayo ay namamatay na sa ating sariling kalooban, namamatay na sa ating sariling kagustuhan, sapagkat ngayon handa na tayo bilang hukbo ng Diyos na tumanggap na instruction, na pagtuturo o utos sa ating Commander-in-Chief. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. We have learned sa ilang ng pagtuturo ng instruction sa ilang. Sa wilderness, doon na tayo natuto magreklamo sa ating mga leaders, doon natuto tayong mga kapag dumaraw ng mga pagsubok, yung mga bagay na hindi natin inaasahan ay nangyayari, init, inconvenience, pagkukulang, kasalatan, subat, kung ikaw ay nagtagumpay, nagpatuloy at natutunan mo ang iyong leksyon, handang-handa ka na sumunod sa utos at panawagan ng iyong Commander-in-Chief. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabi kay Timothy, bilang kawal, ay dapat huwag kang ma-entangle of the affairs of this world. Huwag kang masabi sa mga bagay na walang kinalalaman sa pagiging kawal mo. Ang mahalaga ay mabigyan mo ng kasiyahan ng tumawag sa iyo. Kaya sa puntong ito, mga kaibigan, aking nasa na ay hindi na mga bakito, mga naive, inexperience, kundi you have learned through the wilderness, you have learned na kayo'y natuto, naging matatag at kayo isang sundalo, handang makipagdigma at sakupan ang inyong kanya-kanyang mga lupang pangako. Hallelujah! Ang problema po ay ganito, wala na po si Moises, patay na siya. Nung si Moises ay nasa ating harapan, hinati niya ang tubig, inunat lang ang kanya kamay. Pagkatapos nabuksan ang pulang dagat. Ngayon, sa ating punto ng ating buhay, para bang walang ebidensya,
na ang tubig ay mahiwalay, hindi ba? Ngayon tayo ay handa na tumawid. Nasa tabi na tayong Ilog Jordan. Wala si Moises. Subat na dyan si Joshua. Kailangan iunat ang ating kamay ni Moises, makahating tubig. Sana yun ang inaninanais natin, mainam. Pero yung tumuntong tayo, ayun, tumuntong tayo ng ating mga paa, sapagkat umaagos pa ang Ilog Jordan, nasa panahon ng tagali. Umaapaw yan eh. So, the priest, those who are bearing the Ark of the Covenant, the glory of Israel, had to step into Jordan. Yung mga serdote na pasan-pasan nila ang kaban ng tipan. Ang kalwalatian ng Israel ay kailangan humakbang at tumungtong kalampaa sa tubig. At alam po ninyo, ang ganitong gawa is an act of faith. Hindi ba? Isang hakbang ng pananampalataya. Sa puntong ito, hindi po natin ina-advocate yung presumption. Gaya ng nangyayari ngayon sa maraming mga Kristiyano at mga charismatic. Hindi natin pinagtatanggol yung pag-aakala, yung pagpapalagay, presumption. Ang pananampalataya sa Mesyas ay magbibigay sa atin ng kakayahan na matamo ang tagumpay sa bawat sirkumstansya na umaadlang sa ating sa kasulkuyan. Yan po ang ating kailangan. Subalit, ang pananampalataya sa Mesyas ang magbibigay ng tagumpay. Okay? Yung pananampalataya natin sa Mesyas ang magbibigay ng tagumpay. Hindi yung pananampalataya sa pananampalataya para gumawa ng himala. Hindi po yon ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Alam niyo bang ibig sabihin? Yung pananampalataya natin sa Diyos ang siya magbibigay tagumpay. Subalit ngayon kasi nangyayari ngayon, lalo na sa mga charismatic movement, yung pananampalataya nila, ang nagiging goal pa nila ay ang kagalingan. Para bang nangyayari sinasamba ang kanilang pananampalataya. Naalala ko po nung nasa Bible school ang ibang mga kapatid natin nandito. Noon ay nasa height o nasa itaas ng katuruan yung by faith, yung faith and prosperity mga messages. Sinabi ng isang Bible student, kung meron kang pananampalataya, may makapal yung salamin niya. Alisin mo ang salamin mong yan at yuyurakan mo. Nag-isip yung tao, yung Bible student. Kung talaga nga meron kang pananampalataya ako pagagalingin ng Panginoon, babasagin ko yung salamin ko. Yung ang kanya ginawa. Kinuha niyo yung salamin. Binasak, niyurakan. Ako'y magaling na. Kinabukasan, kumakapa siya. Kumakapa. Hindi niya makita ang kanyang dinadaanan. Iyon ay presumption, pag-aakala, pagpapalagay. Ang nangyayari, yung faith nila, ang pilit na sinasamba, hindi yung pananampalataya sa Diyos. Nandiyan ba kayo? Meron pong katotohanan, okay? Meron pong katotohanan ang mga katuruan nito patungkol sa pananampalataya sa Diyos. May katotohanan dyan. Kaya sinabi ng ating Panginoon, Jesus did rebuke us for our unbelief. Tayo po'y sinuway ng Panginoon sa ating kulang na pananampalataya. Messiah did encourage us that all things are possible to Him who believes. Ito pang paghikayat ng ating Panginoon sa atin na lahat ng mga bagay posible sa mga taong maniniwala. The Word of God cannot be broken, the Lord cannot lie. Ang Diyos ay hindi pwede magsinungaling, yun po ay totoo. Maraming mga banal ang humilawad po sa paglakad ng mga taon na lumipas na may mabigat na pasanin ng pagkabigo at ng frustration o kabiguan sa kanilang mga buhay na sana yung active faith, yung pong buhay na pananampalataya ay pinalitan ng kanilang kalukutan ng pagsayaw sa harapan ng Diyos. Kailangan yung active faith. Sinasabi ng Biblia, we have not because we ask not. Wala tayong ganito sapagkat hindi natin hinihingi sa Diyos. Nagiging passive tayo. Only believe, Jesus exhorted us. Manampalataya ka lamang, sinabi ng ating Panginoon. At bahagi po ng pananampalataya, okay, listen to this, bahagi ng ating pananampalataya is marching forward into Jordan. Okay? Gaya ng mga serdote. Bahagi ng ating pananampalataya, tayo po'y tumuntong sa Ilog Jordan.
Kahit po yan yung umaapaw sa puntong ito ng ating mga buhay. Nandiyan ba kayo? Kailangan ang pananampalataya. Subat, listen to this. Hindi lang ka, okay, nandito yan, ahakbang na lang ako. No, hindi po ganito. Meron akong faith, hindi po ganito. Naunawaan po ng mga Kristiyano o isang Kristiyano na may karanasan, okay? Naunawaan ng isang tao o isang Kristiyano na may karanasan na merong isang elemento na kailangan idagdag sa pananampalataya. Meron pong elemento yan na kailangan idagdag sa pananampalataya. Para tayo po ay makapamuhay ng isang buhay na matagumpay. Minsan po inyong mapapasin, mga prosperity at mga faith, mga preachers, doon pa lamang sa goal at nilalayon ng kanilang hinihingi sa Diyos, ang bunga ng kanilang pananampalataya na pinipilit, binibuild up yung pananampalataya na para sambahin ka ng pananampalataya ay para sa mga sakariling kapakanan lamang. Pero at this point, yung talagang tunay na pananampalataya na active faith talaga na mula sa Diyos at sa liwanag ng salita ng Diyos, ay kailangan merong isang elemento na kailangan idagdag para makapamuhay na matagumpay. Sabagat hindi tayo pwedeng mamuhay na matagumpay sa buhay nito kung walang pananampalataya. Okay? Ano po yun? That element is the presence and the guidance of the Holy Spirit. Ang presensya at patnubay ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Ang problema po sa atin, kahit ang banal na Espiritu sa atin, hindi natin kilala. Hindi natin nadidinig ang kanyang tinig. Hindi natin nadadama ang presensya ng Panginoon. Ano pa kaya ang kanyang patnubay? When we are living in prayer and obedience, following the Spirit of God, kapag po tayo ay namumuhay sa panalangin, kayo ba nananalangin? O maraming panahon sa harapan ng TV? Lagi nire-review ko ang aking mga anak kung sila nagbababad sa harapan ng TV. Dahil sa Antichrist, sinasabi ko sa kanila. And obedience, confidence and trust produces the miracle. Yun po ang magbubunga at magresulta ng mga himala. Kung wala pong combination nito, kung wala pong mga elementong ito, you will walk in presumption. Lalakad ka sa pagpapalagay at pag-aakala. Lahat ng nakaunay magsabi ng amen. Andiyan ba kayo? Listen to this. Mga dakilang himala ang nagaganap sa kasalukuyan. Let us believe God now. Amen? Marami pong mga dakilang himala ang nagaganap sa kasalukuyan. Yun lang po nag-aaral sa mga pastor sa every Tuesday, si Pastor Gloria. Siya po ay nag-share kay Sister Karina sa kanyang karanasan sa Panginoon sa kanyang paglilingkod. Isang araw po ay naabutan niyang isang kapatiran sa kanilang tahanan. Ito po ay kamamatay pa lamang. Okay, he's dead. Ilang mga minuto na or minutes, I don't know. Pero umiiyak ang mga sangbayan, mga pamilya. At lumapit po ang pastor na ito. Sabi niya, tayo mananalangin sa Diyos. Kung kalooban niya na bubuhayin muli ito, bubuhayin niya. Ang mahalaga lang sa puntong ito, tayo maniwala at manampalataya. Alam po ninyo, simpleng panalangin. Panginoon, kung kalooban mo, nito ay mabuhay ang aming kapatid, siya ay mabubuhay. At that point, tumayo po ang patay. Mga nakaraan ng mga araw o buwan na nakaraan. Hindi lang isang beses, 2 beses pa sa isang pagkakataon. Ibinalangin ng patay na buhay. Kaya mga dakila pong himala ang nangyayari sa kasalukuyan. Let us believe God. Yan po ay lalaki ng lalaki. Abang ang latter rain ay binubuhos ng Diyos sa kanyang mga saksi, sa kanyang mga lingkod, na namatay sa kanyang sariling kalooban, sa kasalanan, at sa sanglibutan. Nandiyan ba kayo? More than this, we will witness in this coming last days. Kaya Joshua and Israel were being directed by the voice of God. Si Josue, na ngayon ang siya nangunguna sa bansang Israel. At ang Israel ay tinuturuan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang tinig. Sa pamagitan ng kanyang tinig. Nadidinig nila ang tinig ng Diyos. Hindi sila nagpaplano ano ang kanilang hiingin na susunod sa Diyos. Pagtawid nila sa Ilog Jordan, hindi sila hiingi sa Diyos kung ano kanilang hiingin. Hindi, o nagpaplano, ang Diyos ang tumawag sa kanila para lumabas sa Egypto. Hindi ba? Sila ba ang nagkaroon ng idea para lumabas sa Egypto? No, it was God. It was God's idea, not theirs. Ito ay idea ng Diyos. It was God who was leading them every step of the way. Ang Diyos ang pumapatnubay sa kanila ang bawat hakbang nila kanilang dinadaanan.
They were doing what God was telling them to do. Yun lang po ang kanilang bahagi. Kanilang sinusunod yung mga bagay na sinasabi ng Diyos sa kanila. Nandiyan ba kayo? Kapag kayo sumusunod sa kaloob ng Diyos, sumusunod sa sinasabi niya sa inyo, alam po ninyo, wala makahadlang anumang kapangyarihan sa itaas ng langit, o sa ibaba ng lupa, o sa ilalim ng spiritual na impyerno sa ilalim. No power can stop the men and the saints who are filled and who are walking in the will of God. Nandiyan ba kayo? Ang mga saserdote, sila po na nagdadala sa kaban ng tipan, na alam natin ito mismo ang kalwalhatian ng Diyos. Yung pong kaban ng tipan na aking pinakita sa transparency sa nakaraan, ang tanong ko po sa ating pag-aaral, nung pong ating pag-aaralan yung tabernacle of congregation, yung tabernakulo, at ang mga furnishings nito, yung mga kagamitan. There are 7 furnishings. At nung tayo ay dumako sa kaban ng tipan, may 3 laman, hindi ba? Ang kaban ng tipan. Ibang naalala yung 3 laman na ito ng kaban ng tipan, the Ark of the Covenant. Una, ay yung pong within the Ark were the 10 Commandments, hindi ba? Yung 2 tapyas na ba doon nakaukit ang mga 10 kautusan ng Diyos. Okay? These are the law of righteousness. Itong kautusan ng katuwiran. At yung pangalawang laman sa loob ng kaban ay yung pong Aaron's rod, yung tungkod ni Aaron na, ano nangyari sa tungkod ng Aaron nito, ni Aaron? Namulaklak, tungkod. Hindi nakalagay sa basta ipinatabi ng Diyos at isang gabi o isang ito ay nagkaroon ng bulaklak na patunayan na si Aaron, ang kanyang lahi, ang kanyang tinatawag para maglingkod sa kanya. Ano pong sinisimbolo nito? Yung pong tungkod ni Aaron ay sumisimbolo sa resurrection power which resides in God's elect. Yung pong tungkod na yun, sabagat yung kaban ng tipan para pong tayo Okay, alam natin kaban ng tipan ay ang presensya ng Diyos. At sa loob ng kaban ay may 3 bahagi. Ang 3 bahagi yan ay dapat nasa loob din ng banal. Okay? Yung 10 kautusan ng Diyos ay dapat naukit na yan sa atin. Yung tungkod ni Aaron, dapat yan nasa puso natin. Yung kapangyarihan na muling bumuhay sa ating Panginoon. At yung yung bar or yung jar of mana. Yung pong pagkain, yung mana na binubuhos ng Diyos sa bawat umaga sa bansang Israel. Yan ay sumisimbolo sa katawan at dugo ng Mesyas na ito ay nahubog sa atin. Okay? Na kailangan ng kanyang dugo at ang kanyang laman ay ating kinakain, tiniinom para yung substance niya ay maging substance natin. Yung laman niya ay maging laman natin. Kaya kapag tayo ay naranasan natin ang 3 bahagi ito, kapag ang matuwid, puspos ng buhay ng Mesyas, ang isang banal, dinadala mismo sa kanilang sarili ang kalwalhatian ng Diyos, lumalakad sa pagsunod ng Espiritu ng Diyos, miracles shall take place. Nandiyan ba kayo? Ang himala ay mangyayari susunod sa kanila. At walang kapangyarihan sa anumang kaparaanan makakatayo sa harapan ng matuwid na puspos ng pananampalataya sumusunod sa Mesyas. Bawat kautusan ng kalikasan ay isasang tabi kung kailangan. Okay? Kapag ang saksi ay puspos ng Espiritu ng Diyos. Indeed, all things are possible to the man or woman, boy or girl, who is filled with the faith of God. Lahat ay posible sa kanila. Nais ko pong idagdag natin ang bagay na ito. Minsan ang mga tao ay hindi po sila nananatili sa kanilang mga panalangin na may katagalan, okay? Hindi sila nananatili sa kanilang mga panalangin, sa kanilang mga pag-asa, sa kanilang mga panaginip, sa kanilang mga vision na matagal-tagal. Basta nanalangin, Lord, ka na pala, okay na. No, sometimes you have to do more than that. We must never and never and never give up. Okay? Huwag tayong sumuko. God hears us the moment we begin to pray. Sa oras na tayo sinadya natin na hanapin ang mukha ng Diyos, siniyasat natin ang ating mga puso. Sa oras na tayo manalangin, tayo pinakinggan ng Diyos. Sino ba naniniwala doon? Okay, we believe that. Pagkatapos po tayo manalangin, God hear us. Pagkatapos kanya pong paikutin ang gulong. Okay? Paikutin niya ang gulong para tuparin o sagutin ang ating mga kahilingan. But it takes months
or years before the circumstances are appropriate. Minsan po kakailanganin ng buwan, kakailanganin ng mga taon, bago po ang mga pangyayari para sagutin ng Diyos ay maging karapat-dapat sa ating mga kahilingan. O minsan ang ating mga panalangin, kailangan mo nang ma-refine. Minsan ang ating mga panalangin sa oras na tayo magpasilang manalangin, God, hear us! Pinagiging tayo ng Diyos, subat ang ating mga panalangin. Minsan ay hindi pa o ganong mapino. Kaya ang gagawin ng Diyos, abang ikaw ay naghihintay, pinipino ng Diyos ang ating mga panalangin para ang Diyos at ang iba ay mapagpala kapag sinagot na ng Diyos ang ating mga kahilingan. Andiyan ba kayo? Naantala ang kasagutan ng ating mga panalangin. Naantala. You are being delayed, but hindi nangungulugan na hindi sasagutin o tatanggapin ng Diyos o sasagutin ng Diyos ang ating mga kahilingan sa Kanya. Dapat tayong naniniwala sa Kanya. We are to keep on believing, nananatili ka naniniwala, keep on committing, keep on hoping, keep on trusting. Yan po ang dapat natin gawin. Patuloy kang naniniwala, patuloy kang umaasa, patuloy kang nagtitiwala at nakakatiwala. We keep our vision bright and shining. Yung po pangitain mo to sa impulso sa Diyos at sa mga bagay na ninanasa mo, dinadalangin mo, kailangan po yung laging maliwanag at kumikislap mula sa iyong kabataan hanggang sa iyong katandaan. Nandiyan ba kayo? Pasimula po mula sa ating kabataan hanggang sa ating katandaan. One day, siguro po isang araw, sa panahon na hindi natin inaasahan, the answer shall come. Hindi ba? Ito ba yung kinanaranasan? I have experienced this. At nakita ko sa ibang buhay ng mga tao. Sa panahon na hindi mo inaasahan, doon darating ang katugunan ng iyong mga kahilingan sa Diyos. At alam po ninyo, when the answer shall come, it shall be a tree of life. Kapag sinagot ng Diyos ang iyong mga panalangin, ito ay maging puno ng buhay. Ito ay magdudulot ng kasiyahan. Kaya sinasabi po sa Proverbs 10:22, the blessing of the Lord, it maketh rich. Imagine that. Ang pagpapala ng Diyos ay nagpapayaman, and He added no sorrow in it or with it. Yan po masarap. Kapag sinagot ng Panginoon ang ating mga panalangin, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman ng karanasan, nagpapayaman ng kanyang presensya, nagpapayaman ng kanyang kagalakan, at hindi niya dinadagdag ang anumang kapanglawan. Amen? Amen? Nandiyan ba kayo? Kaya Jesus said, if you shall ask anything in my name, I will do it. Kung ka ihingi sa aking pangalan, ay aking gagawin. So you ask the Father, ganitong manalangin ito, kayo po lahat, na kayo manalangin sa Ama, sa pangalan ng Panginoon, hindi sa pangalan ni Maria o pangalan ko, kanino man, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? At sabi niya, I will do it. Hindi po ang pananampalataya magdadala ng kasagutan. It is Jesus who brings the answers. Okay? Hindi ang pananampalataya, kundi si Jesus mismo ang siya magdadala ng kasagutan. So, don't ever give up. Huwag kayo sumuko on your dreams. Sa inyong mga panaginip, look always and only to the Lord Jesus Christ. Lagi lang tayong tumingin at tanging sa ating Panginoong Jesucristo. If your vision, kung inyong pangangtangin ay totoong magbibigay sa inyo ng lasting peace and joy, the answer is on the way. Kung tunay, ang inyong mga panalangin ay magdudulot sa atin ng kapayapaan na magtatagal, hindi lang dito, kundi at kagalakan, tunay po ang kasagutan ay nasa daan na o parating na. Ang dapat lang natin gawin, only believe. Okay? Manampalataya lang tayo. Kaya sa Joshua chapter 3 verse 13, ay natin nabasa, ang daan ay nabuksan sa oras ang mga sardote ay tumungtong sa tubig. Hindi ba? Doon pa lamang nabuksan. Nandiyan po kayo. Okay, this is our pangalawa sa ating last take. This is a series of teachings. Kung naisipo ninyo na magsariwa sa mga bagay natin napag-aralan, lapitan niyo po kami para if you want to study again the book of Joshua hanggang chapter 3. Okay?
Agi po nasabi na ang ganito pong klaseng lakas ng loob at masunurin na pananampalataya, yung pong humakbang ka sa Ilog Jordan, ang kailangan para ating masundan ng Panginoon hanggang doon sa lupang pangako. Ito po ang ating dapat gawin. Sa atin po ay ating pipiliin na atin ng Diyos ang Ilog Jordan para po tayo makapagmarsya tungo doon sa tiyak na kaligtasan, di ba? Hayaan na lang natin, subalit yung pong idea na itungtong ang ating mga paa sa tubig o sa ilog at ito ay mahati, hindi po ito isang masayang tanawin. So alam po natin, God is moving today. Okay? God is moving today. Kayo ba naniniwala dyan? Ang Diyos ay kumikilos ngayon sa kasalukuyan. Kayo ba naniniwala? Inyo bang nararanasan? Mga young people ba, nararanasan yung pagkilos ng Diyos sa inyong buhay? Alam niyo, mga young people, kapag alam niyo na kayo ay ang Diyos kumikilos sa inyong buhay, kapag kayo nasesermonan ng inyong mga magulang. Andiyan ba kayo? Itong panahon na minsan, itong panahon ng pagbubulungan, itong panahon ng pagreklamo ng mga kabataan. Ito po nga kinapansin sa abang ang mga kabataan ay lumalago. Sa kanilang paglago, para bang alam na nila ang lahat. Ayun. Para bagang kaya ko na. Parang nagkakaroon silang macho image. Hindi ko na kailangan payo mo. Lumang uso ko na, daddy. Ganon. Hindi ganon. Kapag sinesermonan ka, yun ang panahon na kumikilos ang Diyos sa iyong buhay. Lahat mga kabataan ay magsabi ng amen. At tayo nagpapasalamat sa Diyos, ang ating mga kabataan ay meron sa pusong masunurin, meron sa pusong handa magpaturo. Hindi ba lahat ng mga kabataan ay ganyan dito sa atin? Kahit na minsan umiiyak tayo, iyak ng tangis ng pagdalamhati na hindi na makikita yung boyfriend. Hindi ka na pwedeng magganito. Lahat ng mga young people magsabi ng amen. Ayun. So, bakit ako napasok doon? So God is moving today. God is bringing us to spiritual control over the material creation. Ito pong ginagawa niya. Dinadala niya tayo para ang spiritual na pamamahala sa ibabaw ng material na sanlilikha ay ating maranasan at maidala tayo ng Diyos doon sa ganyan na kalagayan. Pinananatili ni Satanas, okay, itong kanyang ginagawa, pinananatili ni Satanas ang sanlilikha sa spiritual na pagkaalipin, sa kasalanan, sa paghimaksik at kamatayan. Itong kanyang ginagawa. At ilan sa ating mga kabataan, dito niya sila dinadala. At tayo mismo, minsan nandito na tayo sa ganitong kalagayan. Pinananatili tayo sa spiritual na kontrol niya, na tayo ay inaalipin sa kasalanan. Remember, if you're not a servant of God, you are a servant of sin, of darkness. That's the only two way. If you're not serving God today, you're serving yourself and the devil. So, hindi po posible na pagtagumpayan si Satanas. Andiyan ba kayo? Hindi po posible na pagtagumpayan si Satanas habang tayo ay namumuhay sa dikta ng ating laman. Hindi ka pwede na rebuke, pero ang dikta ng laman ang sinusunod mo sa iyong buhay. Patuloy ka sa paninigarilyo, patuloy ka sa pagbibisyo, patuloy ka sa paghimagsik, patuloy ka sa kasalanan, sa pita ng laman, sa pasapuot, galing ka sa kapwa. Hindi ka pwede magtagumpay sa Satanas kung nandyan sa iyong puso, sapagat hawak niya ang ilang bahagi ng iyong personalidad and you cannot move because you are under His control. So, habang ang ating sariling buhay at mga asal ay dominante ng ating mga sariling kalooban at mga sariling kapakanan, we will not overcome Satan. Only dead men, tanging mga namatay lamang ang pwedeng magtagumpay sa diablo. Ang ibig sabihin ng mga patay na mga tao yung namatay sa mga tatlong kasalanan na ito natin binanggit. The control of God's creation can be taken from the enemy only by the living and dead person. Ang kontrol po sa nilikha na ginawa ng Diyos ay ating lang makukuha sa kaway sa pamagitan ng mga taong buhay. Buhay sila sa resurrection power ng ating Panginoon.
Buhay sila sa kanyang kapangyarihan na sa kanyang buhay mismo na kumikilos at patay sila sa mga bagay na kaaway ng Diyos. The Lord always seeks to slay us before He brings us before Pharaoh of this world. Hindi ba? Inahanap ng Diyos araw-araw, sa araw-araw ng ating mga buhay, na tayo kanyang patayin bago niya tayo iharap kay Paraon ng sanglibutan ito. Gayong ginawa niya kay Moses, bago niya sa iharap kay Paraon, minsan sa isang punto ng kanyang buhay, nais niya siyang patayin. Gayong din kaparaanan sa ating mga buhay. He seeks to slay us each day. Patayin yung mga hindi karapat-dapat para sa ating pagharap sa Paraon. Remember, the Pharaoh of this world is none other than Satan. He has 7 heads, perfect wisdom. Hints of time is here. Sa bawat henerasyon, He knows what to do. And we cannot overcome Him by means of our own power and wisdom. Tanging lamang kung tayo'y patay at buhay na tao, can we overcome Satan. Siguro tanong nyo sa ano pong paraan na tayo pinapatay ng Diyos sa araw-araw. Saan pong kaparaan ngayon? Pinapatay tayo sa sanglibutan, pinapatay tayo sa kasalanan, pinapatay tayo sa sariling kalooban natin. By what means? Saan pong kaparaanan na tayo pinapatay ng Panginoon? By means of the cross. By means of the cross. Sa pamagitan po ng mga krus ng ating mga buhay. The cross of trouble. Ang krus ng kaguluhan. Minsan mayroong makaguluhan sa buhay na hindi mo naunawan na biglang dumating. Yan minsan ay pinahintulot ng Diyos. The cross of perplexity. Kalituan. The cross of persecution. Ang cross ng mga pag-uusig natin dinadanan. The cross of being cast down by circumstances. Ang mga cross na ibabagsak tayo sa pamagitan po ng mga pangyayari ng ating mga buhay. The cross of always bearing about in our physical body the dying of the Lord Jesus Christ. Ito pa mga krus na ginagamit ng Panginoon para tayo patayin araw-araw. Kailangan ng Diyos ang hukbo ng mga banal na namatay sa kanilang sarili at buhay sa resurrection power ng Mesiyas. Kaya tayo ay dadali ng Diyos ngayon. Dadali ng Diyos sa tabi ng Jordan. Sino po ngayon ay nasa Ilog Jordan sa tabi niya, kasama ng bansang Israel? May I see your hands? Tayo pong lahat sana, okay? Tayo ngayon ay nasa tabi ng ilog. Ngayon, pagkatapos nito, into Jordan itself. Ngayon tayo nasa Ilog Jordan na. Hinati na ng Diyos ang ilog sa ating harapan. At ang tuyong daan ay tayo tumatawid. And definitely, maiiwalay ang tubig kapag tayo sumulong sa ilog. And the Red Sea, alam natin, typifies ang pulang dagat, ang unang dagat na kanilang tinawid. The dead to the world, Mount Sinai typifies dead to sin, and Jordan River typifies dead to self or self-seeking. Only those saints who are willing to follow the Lord Jesus into death, into all their own ambitions and hopes, can march across Jordan and enter into it the inheritance, the rest of God. Hindi pa natinig yun? Tanging mga banal na kusang loob na nais sumunod sa Mesiyas hanggang sa kamatayan sa lahat ng kanilang mga ambisyon, sa lahat ng kanilang mga pag-asa. Sila lamang ang pwede pong magmarsya tungo doon sa Jordan at magpasok sa kanilang mamanahin. Ito ang kapahingan ng Diyos. Ito ay nangyayari sa atin. Sometimes we put so much illustration sa mga simpleng mga katotohanan ito until it will cloud the mind of thy people. Ang mahalaga, simple. Anong sabi ng Panginoon? Tanging mga banal na kusang loob na sumunod sa Panginoon. Pagkatapos kusang loob na mamatay sa lahat ng kanilang sariling ambisyon. Hindi ko ibig sabihin na kanina meron tayong mga panaginip, kailangan niya maliwanag and visions. Lahat ng yan ay dapat natin pinagkakatiwala. Okay, I will go to that. The eternal destiny of the saint is formed by his response to the death of the cross. Kaya mga kaibigan, ang inyong walang hanggang kainatnan, your destiny, your faith, ng isang banal, ay napoporma araw-araw sa pamagitan ng inyong pagtugon, pagharap sa krus na ipinapasan ng Diyos araw-araw ng inyong buhay. Kanina sa Sunday School, napagandang tinuro. It complements my teachings.
Sana po, araw-araw tayo ay nagpapasa ng ating mga krus. Ang tinitignan ng Diyos araw-araw sa mga pagsubok na Kanya pinahintulot, how you react. Hindi gaya na nga kinasabi sa inyo, hindi tinitignan ng Diyos kung sino siyang tama, akong mali. No. Ang tinitignan kagad ng Diyos, ano magiging reaction mo. Kapag pinahintulot niya sa iyong buhay, ikaw ba ay magre-react, magre-rebelde, magagalit, we will walk in the flesh, we will yield in the flesh, or ang isang warrior, ang isang mandirigma, hindi niya harapan ang kanyang kaaway. Ang kanyang gagawin, pupunta sa isang silid, doon niya ibubuo sa panalangin doon sa mandirigma, hanggang siya magbalik sa kanyang spiritual voice, magbalik sa spiritual katatagan niya, and then he will face sinumang tao na kanyang nakarap. Yun ang isang mandirigma, yun ang isang mature Christian who is growing in the Lord. Andiyan ba kayo? Ibalik yung spiritual voice mo. And you can only get that by kneeling down and humbling yourself. Sinisiyasat mo sa Panginoon, sa harapan ng Diyos, Lord, ayaw ko ito, kinamumuhin ko ito. Yes, I was hurt. Nasaktan ako, pero Panginoon, you are more than these things, more than that life itself na aking nadadama. This hurt. Lahat mo na kaunay, magsabi ng amen. So, if it's willing and obedient, he suffers for a while. Kung tayo kusang loob at maging masinurin tayo, magtitiis pagsamantala, and then is given to it the good of the land. Kapag tayo nakatawid, tayo makakain ng kabutihan ng lupain. Subad kung meron kahit pinakamaliit na dako ng kanyang buhay, na kanyang tinatago sa Panginoon, hindi siya makakapasok sa malwalhating kainatnan ng mga anak ng Diyos. The Lord, He is God. Ang ating Panginoon, siya ang Diyos. We are His creation. Tayo kanyang sanilika. Ano pong display ng di pagsunod sa ating bahagi ang maghahadlang sa atin na ma-enjoy ang ganap na fellowship natin sa Diyos. Nandiyan ba kayo? Okay. 2 minutes. God put His desires for us in our hearts. Ito pong ginagawa ng Diyos, no? Ang ginagawa po ng Diyos ngayon sa atin, ilalagay niya ang kanyang, listen to this, ang kanyang pagnasa para sa atin sa loob ng ating mga puso. Inyo po naunawaan yun? Inilalagay ng Diyos ang kanyang, hindi inyong, ang kanyang pagnasa para sa atin, sa inyong mga puso, sa ating mga puso. Okay, meron tayong pagnasa. Ang pagnasa bang ito ay sa atin? No. They came from the Lord. Okay? Meron siyang pagnasa nilalagay, pagnasa niya para sa atin, sa ating puso. Subalit, ito po nangyayari. Ating na-interpret ang ating pagnasa sa iba't kaparaanan. Iba doon sa isip ng Diyos na pinakamabuti para sa atin, na magdudulo sa atin ng walang hanggang kagalakan. Minsan po yung interpretation natin sa pagnasang yan ay na-interpret natin ng ibang interpretasyon. Okay? Kaya kapag ganito ang ating naranasan, ang mangyayari throughout our life, we are chastened. Kaya sa ating buong buhay, tayo ay tinutuwid ng Diyos. Tinutuwid pa paano? Ibinabalik niya tayo sa kanyang pagnasa para sa atin. Okay? Okay. If we are one of God's elect, kung tayo ay isa sa kanyang mga pinili, sa busan, kinakailangan ibigay rin sa Diyos ang bawat pagnasa natin. Kaya kapag nalaman natin, lahat ng ito ay pinagkakatiwala natin sa Diyos ang mga pagnasa natin. If we do not, we fail as a son of God. Kung hindi natin ipinagkatiwala sa Kanya, ibinigay sa Kanya, ang lahat ng ating mga pagnasa, tayo nagkulang bilang mga anak ng Diyos. But if we give back to God every desires without exception, kung lahat po ng ating mga pagnasa, ibinalik natin mula sa Diyos, o sa Diyos, wala po, no? Lahat. Ito pong gagawin ng Diyos. Listen to this. God purifies. God refines. God adds to. God subtract from each desire until the true value is attained. Yun po.
Kapag ginawa natin ang mga bagay nito, ang gagawin po ng Diyos, Kanyang dadalisain, Kanyang pipinuin, Kanyang idadagdag, Kanyang babawasan. Mula sa pagnasa niyan, okay na sa atin? Ang yung tunay na kahalagan ay ating mata mo. Lahat mo nakaunawa ay magsabi ng amen. Hindi po naunawan ngayon? Pagkatapos mo ng lahat ng ito, ibibigay niya muli sa atin. Yun lamang, listen to this, pagkatapos natin dinaanan ito, ibibigay niya sa atin, yun lamang makatutugon sa ating mga deepest longings. Ibibigay niya lamang yung pinakamalalim na ating pinananabikan sa ating mga buhay. Only the person who is fully persuaded of God's goodness and faithfulness is able to stand up under the tremendous dealings of the Lord. Yun lang pong mga tao na naikayat sa kakatapatan, sa kabutihan ng Diyos, ang siya may kakayan na makatayo sa ilalim ng matinding pakikitungo ng Diyos sa atin. Subalit kung kanyang nakayanan, listen to this, kung kanyang nakayanan, the throne ng kalwalatian ay kanya. The fullness of joy is His. The land of promise is His. Ang lupang pangako ay kanya. Amen? Nawa po sa puntong ito ay meron kayong natutunan na siyasat natin ang ating mga sarili. Tayo pong lahat ay manalangin.